Sa Korte Suprema, kahit tama ang desisyon mo, merong kokontra dyan eh. O pag kinontra yan, gagawa ng opinion yun dun sa desisyon. Yung dissenting opinion. Susulat ng dissenting. Bakit? Kasi ipapaliwanag mo eh. Bakit mo hindi ka sumasang-ayon? O di gagawa yun. Papaliwanag niya, bakit hindi siya sumasang-ayon? Yun namang ibang maestrado, ang pagpipilian nila, yung dissenting at saka yung ponensya ng yung sumulat ng desisyon. Kung sila isang ayon, pipirma sila doon sa nakalagay na concur o concurrence. Diba? Concur, mga kaibigan. Kung hindi naman, doon sila pipirma sa dissent. Dissenting opinion. Doon sila pipirma. Mga kaibigan. Kaya ako bibilangin ngayon, sino yung mas marami? Yung kumokontra o yung pumapabor sa desisyon? Kung sino mas maraming bilang, yun po ang masusunod na desisyon. O di, pagka mas marami ang pumirma doon sa dissenting opinion, gagawa na ngayon ng sarili niyang ponensya. Siya ngayon ang magiging ponente. Yun ang desisyon niya na gagawin ang masusunod at kailangang maipatupad. Hindi ba, mga kaibigan? Pagkatapos pag-iinitan mo yung tao kung hindi siya bumoto, kung kumontra siya. Ano pakialam mo? Karapatan nung maestrado yun na kumontra siya dahil yun ang proseso nila ron. Di ba? Binabanggit nila yung kaso nung pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. Nalibing naman Ang totoo, kaya nila ginagawa yan para puwersahin ang Korte Suprema na bumoto para sa protesta ni Bongbong Marcos. Pabor sa protesta ni Bongbong Marcos labang kay Vice President Leni Robredo. Yun ang gusto nilang mangyari. Hindi nga lang natin alam kung yung maagang pagre-retiro nitong kasalukuyang Chief Justice may kinalaman dyan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Kasi hindi ba, appointee ni Presidente Digong nyo yan At saka ang masama, hindi nila pinahintulutan na mapaboran yung kapritsyo nitong mga taong ito na ilabas yung salin ni Justice Leonen. Wala naman kayong basihan Di ba? Wala silang basihan, kaya pumupunta sila ngayon sa impeachment. Anong basihan mo? Dahil hindi pinalabas ng Korte Suprema? Ano yan? Gumagawa kayo ng constitutional crisis? Pakikialaman ninyo yung desisyon ng Korte Suprema? Sinabi ng Korte Suprema, hindi nila papayagan ilabas. Kasi kung papayagan nila, pati lahat sila dapat maglabas. Di ba? At kung magpapalabas ka ng salin, ano ang basihan mo? Yung sa kanila, innuendo Mga kaibigan Walang katotohanan Salita lang nila Halimbawa, sinabi mo, may deposito yan na ganito sa bangko Ba, ilabas mo yung kopya ng deposito. Di ba? Yun ang magiging basihan mo para ka makapagpalabas ng salin. Bakit tinanggihan ng Korte Suprema? Wala kayong basihan Hindi ba? Lalabas na gagong-gago na ang mga appointee ni Presidente Duterte.
pagka yun ay sinang-ayunan nila ang isang malaking kagaguhan. Di ba? Na gustong mangyari ng kampo ni Bongbong Marcos. At sabi ko nga kahapon, pasalamat tayo, buti na lang hindi nanalo yan. Dahil kung nanalo pala yan, yan ang gagawin ng mga tao niyan, puro abuso, mga kaibigan, puro paglabag sa propriety. Ha? Yung wala na sa kawastuhan, yung mga pinaggagawa, pananakot na, terorismo na eh. Mabuti. At sana, sa pagtakbo muli ni Bongbong, huwag ka rin manalo. Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire. Ito, ang sabi ng University of the Philippines, College of Law, nanawagan sila sa House of Representatives to do the right thing, na gawin ng tama, at ibasura yung impeachment complaint laban kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Ang sabi nila, Marvic Victor F. Leonen is a person of unimpeachable integrity. Hindi mapapasubalian ang integridad. Yan ang sabi ng UP Law 2000 evening class. We should not put a good Filipino down. The impeachment complaint, ito nga yung sinasabing inihain daw ng nagngangalang Cordibilla at isang inimbentong samahan na nagtataguyod ng mabuting advocacy para sa mabuting gobyerno. Mga kaibigan, isipin ninyo, sino ba ito mga taong ito? Anong kredibilidad nyo? Di ba? As against doon sa, yun yung sinasabi natin nung araw may nag-akusa sa atin, di ba, na sinisiraan niya ako niyan Nagyayabang din, nagpapabilib din sa mga naloloko nilang nakikinig, di ba? At nanonood sa kanila. Kamukha nung ginagawa ni Presidente Digong nyo. Mahilig magpabilib. Ang dami ngayon ganyan Gusto nila, hangaan sila. Sabihin mo, kahit piso, kung sino makapagsasabi at mapatutunayan na ako tumanggap ng pisong suhol, sino naman maniniwala sa inyo, di ba? At ba't naman ikaw ang tatanggap? Presidente ka di ba? Kung meron mang matatanggap, bigay mo ron sa kasama ko. Wag sa akin, di ba? Parang si Danny Lim. Meron pang isang gago riyan, di ba, si Soriano? Si Eli Cuyucot Soriano na fugitive leader ng Andatin Daan. Mga kaibigan, yan nagpapabilib. Ano sabi niya? Gusto niyo, patunayan ko niya kabisado ko yung Biblia Patayin niyo ilaw, babasahin ko. Isipin mo yon. Meron ba taong makakabasa ng patayang ilaw? Sabihin ko sa inyo, gabi walang ilaw. Mga kaibigan, may makakabasa ba niyan? Isipin mong katarantaduhan yon, nagpapabilib ang tawag doon. Katulad din ito, gustong magpabilib, mga kaibigan, sa kliyente nila, anong kredibilidad mo? Meron bumanat sa akin nung araw isang sagot ko lang, tumigil Ang sabi ba naman sinisiraan ko raw siya. Ni isang beses, hindi ko naman siya kilala palibasa, nandun siya sa himpilan dati ni Eli Cuyucot Soriano. Ano napatunayan? Sila tong magnanakaw Nasabi dito, di ba, dyan sa tourism. Ngayon, ano sabi?
sinisiraan ko raw siya. At saka si Kuyukot Soriano, si Eling Kuyukot. Kasi gusto niyang paniwalain si Eling Kuyukot Soriano na kaya niya akong sirain. Hindi ba? Matatakot ako sa kanya. Ano sabi ko? Tumigil eh. Kako, naintindihan mo ba ibig sabihin ng sinisiraan? Pag sinabing sinisiraan ka, dalawang bagay lang yun. Yung isa, ibig sabihin, hindi totoo sinasabi mo. Yung isa pa, yung taong sinisiraan, ibig sabihin, may reputasyon yun. Di ba? May magandang reputasyon ng tao. Yun ang sinisiraan. Bakit naman kita kako sisiraan? Sino ka ba? Ano ba reputasyon mo? Di lumabas ang katotohanan. Sila yung mga mandurugas. Di ba? Mga kaibigan. Hindi na ako magpapaliwanag. Yun ang mga pangyayari. Base na sa pangyayari. Ganun ito. Itong ginagawa kay Justice Leonen. Iisa takbo ng isip nila eh. Mga kaibigan eh. Sipin mo ano raw? Impeachment daw. At ang nag-sponsor o nag-endorse ng impeachment complaint pinsan ni Bongbong Marcos. Pagkatapos, umaayuda dun dito sa Cordibilla. Hindi ko nga alam kung ito yung adik na Cordibilla na kinukwento natin sa inyo eh. Na minsan nakaupo ako sa isang maliit na hotel dyan na pag-aari nung may-ari ng himpilan natin nung araw. Dahil gusto ko makausap, nakipag-usap sa akin, yung anak nung may-ari. Pagdating ko, tinawag na ako nung makikipag-usap sa akin. Akalain ninyo, biglang umupuro sa tabi namin. Tapos nagdadadaldal, mag-uusap kami nung amo niya. Mga kaibigan. Ano sabi nung amo? Pinagmumura eh. Ikaw nga, PI ka, lumayas ka rito ha. Sabi nga, doon ka, minura sinigawan, minura. Kaharap ako. Siyempre, kahit papano, meron naman tayong, meron tayong damdamin di ba? Na mai-embarrass ka. Pero tapos pag-alis niya, naupuro sa isang sumunod na table. Ang sabi sa akin nung may-ari, kilala mo ba yan? Sabi ko, hindi personal. Hindi ko personal na kilala yan, pero alam ko kung sino yan. Mga kaibigan. Tapos may isang okasyon. Kapangalan nito Cordibilla Ang trabaho nun, yung mag-PR, pipitsugin PR. Siguro na konektado siya ngayon dun sa grupo nung humahawak ng PR ni Bongbong Marcos labang kay Vice President Robredo at saka laban dito kay Justice Leonen. Dinadamay nila si Justice Leonen, mga kaibigan. Isang araw, yung may-ari mismo ng hotel, ng impilan ng radyo, pinapunta ko sa okasyon nila. May okasyon doon sa hotel nila. Di nagpunta naman ako. Tapos kumanta na naman doon. Yung tarantadong Cordibilla na yon. Umakyat sa stage. Akalain ninyo, sabi ko, di ba yun yung ba't kumakanta ron? Kasama ba sa banda yan? Nagalit yung may-ari, napaya. Sabing ganon. Bumaba ka nga dyan. Sabi, pinuntahan doon sa malapit sa stage Sabi sa kanya, bumaba ka nga dyan, Anya. Sabing ganon. Wala ka naman bayad dyan Yung tumutugtog, may bayad dyan mukhang nakadroga Hindi lang alam nung may-ari na nagdodroga siguro, mga kaibigan.
Tapos, ito rin yung kinuwento sa akin na kung ano, na isinama dun sa Strams, dyan sa Makati, sa Jupiter. Dalawa sila. Akalain nyo, makiat na naman sa stage. Ang paborito pala nito, kumanta. Yung mga ganyang klase ng tao, may may makikita mo, nakadroga. Hindi naman niya kilala yung tumutugtog doon. Mga kaibigan, bigla kang eksena ron sa entablado. Tapos mga agaw ka ng mikropono. Di ba may sira ulo? Ito ba mga taong ito dapat paniwalaan nito, mga kaibigan. Kaya ito ang sabi ng mga taga-UP ng College of Law. Na mag-ingat kayo, di ba? Gawin ninyo ang tama. Pero wala tayong magagawa diyan kung gugustuhin nila mambaboy. Di ba ho, mga kaibigan? Manarantado. Sabi ko nga sa inyo, ang mga desisyon, hindi naman ho nakabase lang sa pagiging wasto ng desisyon, sa propriety ng desisyon lalo na sa Kamara. Puro politikong pulpul yan. Lalo na, ang nagdo-dominate ng Kamara ngayon, mga party list. Sipin ninyo yan. Sila nagmo-monopolize. Nagiging chairman ng appropriations. Sipin mo, laban sa walang kibo, yung mga yung mga regular congressman, mga kaibigan, bakit hindi sila kumikibo? Dalawang bagay yan Ayaw nila magkalat. Di ba? Takot sila na umepal, takot sila ngayon sa administrasyong ito. Pinababayan na lang nilang magkalat. Di ba? Kaysa madamay pa sila. Alam niyo naman yan, pagka hindi niya nagustuhan ang ginawa niyo, mumurahin ka niyan. Di ba? Tatakutin ka. Takot lahat, mga kaibigan. Kaya, pumapayag sila ng ganon. Sila yung regular congressman, pero wala, membro lang sila ng mga committee. At ang nagmo-monopolize ng committee, bali ba party list na questionable ang karakter. Mga kaibigan? Ganon din po ito, ang panawagan ng UP. Wala kayong magagawa dyan, yung sa inyo, panawagan lang. Pero, pag sinabing, katulad ng ginawa sa ABS-CBN, yung ABS-CBN, di ba? Ano nangyari doon? Ibinasi ba sa tama yung kanilang pag-aproba o pag-disapprove sa prangkisa? Hindi naman puro walang kinalaman sa pag-aproba ng prangkisa yung ginawa nilang pagtatanghal doon na mga isyong ginamit nila para pasamain sa publiko yung himpilan. Di ba? Kung may atraso sila, iba yung sinasabi nila BIR, Securities and Exchange Commission. Pareho namang sinabi nung BIR, nung Securities and Exchange Commission, wala naman silang violation. Di ba? Prangkisa pinag-uusapan Ano ba requirement sa prangkisa para kabigyan ng prangkisa? Kailangan may himpilan ka. May kapasidad ka magpatakbo ng himpilan. Hindi yun ang tinignan Ngayon, kung halimbawa, kahit sabihin mo pa, hindi nagbayad ng buwis, hindi franchise issue yun. Issue yun sa BIR. Di, bahala yung BIR maningil sa kanila. Hindi nakarehistro yung ginagawa nilang kwan. Walang permit ng Securities and Exchange Commission. Yung business transaction nila. Di, pabayaan mong magparusa sa kanila, magdemanda sa kanila, yung Securities and Exchange Commission. Pero hindi Kongreso, para saan pa yung mga opisina na yun? Di ba? Ang sa kanila, prangkisa. Ano requirements sa prangkisa? Doon ba sila nagbase, mga kaibigan? Hindi. Saan sila nagbase? Sa gusto lang nila. Botohan. Ganon din sa Korte Suprema. Kaya sinasabi natin ito para alam nyo, lalo na doon sa
mga hindi nakakaintindi kung paano tumatakbo yung proseso sa Korte Suprema. Ito, basahin natin yung ibang sinasabi dito ng mga taga-UP. Sino paniniwalaan mo? Yan si, naghain ng impeachment. Sino ba yan? Walang kwan eh. Walang pinagmulan eh. Di ba? Walang track record eh. Kumbaga bigla ka na lang susulpot. Makikisaw-saw ka. Di bayad ka. Di ba? Ano ka? Dami ka lang. Di ba? Kaya nga siya inasistihan ng abogado dahil ang gumawa lahat niyan, gumawa nung paperworks, yung grupo ni Gadon. Di ba? Hindi naman magagawa nung isang yan. Ba't ka kailangang asistihan ng abogado? Di ba? Halatang-halata, dami ito para lang magamit na front. May organization na niya. Anong organization yan? Invento lang yan eh. Tapos pai-endorse nyo sa kamag-anak ni Bongbong. Pinsan pala niya yun. Yung congressman niya sa Ilocos Norte. Ito, sabi nitong UP Law, evening class. Associate Justice Leonen resolves cases on the basis of their respective merits and the applicable laws, and with the called impartiality required of a justice of our Supreme Court. Mga kaibigan, alam nyo, ang pagdesisyon ng Korte Suprema ng mga maestrado, kailangan nakabase ng naman yan sa batas eh. Di ba? Yung sa kanila, pagliliwanag sa mga batas. Halimbawa, dapat bang payagang ilibing si Marcos o hindi? Di ba? Halimbawa, yun ang issue. Gagawa sila ng kanilang pangunawa base sa batas. Di ba? Yun eh. Hindi naman nila sinasabing, ipalibing nyo si Marcos. Hindi naman trial of facts yan eh. Yang Supreme Court eh. Nagliliwanag lang sa batas. Halimbawa, di ba nagtatalo eh. Meron nagsasabi, huwag nyong ilibing si Marcos. Ang sabi naman ng iba, ilibing si Marcos. Di ba? Siyempre, para matapos yung taltalan, dudulog ka ngayon sa Korte Suprema. Alin ba ang tama? Base sa batas, ang mailibing si Marcos o hindi? Interpretasyon nila yun. Di ba? Yun ang totoo, mga kaibigan. Ngayon, ang kailangan mo para maipatupad ang desisyon, boboto dun sa desisyon. Dahil pag hindi, dalawang panig yan. Yung isang panig ang mananalo pagka hindi ka nakabuo ng majority vote. Hindi ba? Botohan yan eh, mga kaibigan eh. So, halimbawa, krimen, pagpatay, murder ang kaso, hinatulan sa mababang hukuman, ang hatol reclusion perpetua. Kung may hatol na ganon. Di ba? Yung reclusion perpetua, yung habang buhay na pagkabilanggo. Hinatulan ka ron. Di ba? Yan nagiging automatic subject for automatic review ng Korte Suprema. Di ba? Hindi mo na kailangang idulog, kundi dapat automatic review. Lalo na yung mga may bitay tayo nun. Di ba? No, merong bitay. Subject yan ng automatic review. Gaano karami yung mga hanggang ngayon nakakulong, hindi na re-review ng Korte Suprema.
mga kaibigan. Marami yan eh. Marami kasi yan. Ngayon, pagka ba idinulog sa Korte Suprema, hinahatulan ba nila yung tao kung mabibilanggo o hindi? Hindi ho ganon ang trabaho ng Korte Suprema. Kapag ka yung kaso sumampa sa kanila, dumating na sa kanila, sa kanilang jurisdiction, ang papasyahan doon ng Korte Suprema, hindi yung kung dapat kang makulong o hindi dapat makulong yung akusado. Ang kanilang didesisyonan, igagawa ng desisyon at pag-aaralan para makagawa ng desisyon kung naging tama ang ginawang hatol ng mababang hukuman. Ganun ho ang trabaho ng Korte Suprema. Hindi siya yung nagko-convict. Hindi. Ipaliliwanag ng Korte Suprema kung tama o hindi tama ang naging desisyon. Pag sinabing hindi tama, di mali, di ba? Mali ang desisyon ng Korte. Ipapaliwanag nila yun. Oh, hindi para humatol na ikaw ipapakulong nila na katulad sa judge. Oh, yun ang kaibahan ng trabaho ng mga hukom kaysa sa mga maestrado. Oh, yun naman mga kaso na mas mababa. Di ba pupunta ka pa sa Court of Appeals? Pagkatapos na, halimbawa, nahatulang ka na sa mababang hukuman, tatakbo ka naman sa Court of Appeals pagkatapos ng kaso ron. Oh, para hilingin mo rin, iapila mo yung kaso na mali ang naging hatol sa akin, ganito, ganon. Sasabihin ng Court of Appeals kung mali o tama. O ngayon, pag sinabing kinatigan pa rin ng Court of Appeals, sinabi nila, tama yung desisyon, pwede ka pang tumakbo sa Korte Suprema. Ha? Yun yung final. Oh, ganun din ang gagawin ng Korte Suprema. Oh. Yun ang malaking pagkakaiba. Kaya walang kasalanan doon si Leonen sa binibintang nyo. Hindi nila hinatulan si Marcos. Di ba? Oh. Bakit pinag-iinitan? Kasi nga po, si Justice Leonen ang ponente ngayon doon sa idunulog na petisyon nitong si Bongbong Marcos. Hindi ho ordinaryong kaso ito, katulad nung binanggit natin kaninang mga krimen. Itong kasong ito ay sa Presidential Electoral Tribunal. Bale, ang nakaupo kasi sa Presidential Electoral Tribunal, lahat ng maestrado ng Korte Suprema, sila yun. Isang bukod dyan na constitutional body. Bukod dyan, constitutional body yung Presidential Electoral Tribunal. Diyan mo naman idudulog ang protesta laban sa isang presidente o vice president. Kaya ang tawag Presidential Electoral Tribunal. Yan ay constitutional body. Pero ang mandato na mauupo bilang Presidential Electoral Tribunal, yung mga maestrado ng Korte Suprema. Oh, mga kaibigan, yun po yun ano kasalanan nila riyan? Di ba? Wala kayong butas Kaya nyo ginagawa yan sapagkat si Justice Leonen hindi pwedeng alam nila na hindi nila ito pwedeng pasunurin sa gusto nila. Nakikita naman ninyo ang kanilang karakter nitong itong petitioner. Mga kaibigan, masama ang ugali ng mga taong ito. Hindi sila kumikilala ng hindi pabor
sa kanila ang magiging desisyon. Kasi nakikita nila, nare-realize nilang unti-unti dahil sa pagkakabasura nung ibang kaso nila, wala sila talagang pag-asa. Yung reklamo nila, wala talagang basihan. So, para mapuwersa nila na gumawa ng pabor sa kanilang desisyon, winawalang hiya yung maestrado ng Korte Suprema. Binababoy, mga kaibigan. Yung pinasasama. Pinasasama. Kasabwat ang ilang nagpapanggap na media, nagpapanggap na periodiko, pero PR pala. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Ito naman. Text dito. Si Alan Peter Caldero nagsimula ng magsalita laban sa administrasyon. Hindi mo naman sinabi kung ano yung sinabi ni Peter Cayetano. Bayaan mo munang malaman natin kung ano yung sinasabi nyo, binabanggit nyo na sinasabi ni Peter Cayetano laban sa administrasyon. Siyempre, yun ang, alam nyo na, di ba? Kaya ibig sabihin nun, magaling ka dito. Lahat naman yan, subukan mong pagsisibakin niya yung mga walang hiya dito sa gobyerno. Yun din ang gagawin yan eh. Di ba? Kasi nga, kasaysayan na yan. Mga kaibigan, nung umpisa pa lang, sabi natin, kumuha ka ng devil's advocate. Wala. May mga tao talaga na ang gusto, puro papuri lang ang maririnig. Hindi pwede yun. Hindi gagana ang sistema at hindi ka makagagawa ng tamang desisyon. Kaya lahat dispalinghado eh. Mga kaibigan eh. Devil's advocate. Ang sabi ko pa nga para maging tama ang desisyon mo, nung nakita nating puro gago yung pinag-a-appoint, puro mga, mga reject, yung mga pinag-a-appoint nila. Reject tignan ninyo lahat. Yung walang qualification. Reject, walang qualification, walang credibility. Isipin mo yung pinag-a-appoint mo. Ano sabi natin? Dahil sigurado na magkakamali ng mga desisyon nito. Kaya, ang sabi natin, ngayon pagka gagawa ka ng desisyon, base sa kung ano pinayo sa'yo, ng mga nakapaligid sa'yo, para maging tama ang desisyon mo. Ano sabi natin? Baliktarin mo yung payo sa'yo. Halimbawa, sinabi sa'yo ni Manduroque, ganito gawin natin sa kwarta ng ng PhilHealth. Baliktarin mo. Yung kabaliktaran nun ang gawin mo. Palibasa ngayon, makikita ninyo, hindi na siya ang nagpapatupad ng mga polisiya sa gobyerno. Ipinauubaya na niya dito sa hunta, mga kaibigan. Tingnan mo, kanya-kanya sila ng desisyon, iba-iba mga sinasabi, iba-iba mga pinatutupad. Ngayon, yantok, mamamalo. Bukas, hindi raw mamamalo. Bakit ganon? Paano? Hinahayaan na silang magdesisyon at saka na lang sasagutin pagka pinalagan ng publiko, mga kaibigan. Yun naman parang sinasabi, parang sila na lang ang meeting of the minds. Sasabihin pagka alam nyo na gagawin nyo, isa lang naman ang bilin sa kanila siguro. Para mo na nakita. Basta may sabit yung sinabi nito, alam nyo na gagawin nyo.
Gagawa na kayo ng ibang issue ninyo. Di ba? Para doon na naman ma-divert yung usapan. Mawala na sa kanya yung focus. Para kayo na ang banatan, hindi na siya. Pagka sumablay siya, yun lagi. Gawa kayo ng fake news. Gawa kayo ng kahit ano. Katarantaduhan, mas maganda yung katarantaduhan. Sasabihin ninyo, gumawa kayo ng yantok. Makakainisan kayo. Magiging controversial yan. Yan ang pag-uusapan. Di ba? Makakalimutan yung chismis kay Sharon Cuneta. Na ichinismis niya. Makakalimutan yung pambababoy niya. Kung makapagtanong kay Vice President Robredo, saan ka galing kagabi? Bahay. Nagtatanong lang nun yung may relasyon. But may relasyon ba yun sa'yo? Wala naman relasyon sa'yo yun Di ba? Nainggit ka? Kung may karelasyon man yun, yun malaya yun. Ha? Mga kaibigan, hanggang hindi naman napipinsala yung trabaho niya kayo nga katakot-takot na damage sa trabaho ninyo Wala kayong ginagawa puro pagkakalat, puro pera na lang ang nawawala. Winawaldas, ginagamit sa maling mga proyekto para maging justification lang na sa pangungurakot sa pondo ng taong bayan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Utorni Gadong Kaibigan, nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong